talakayan. Bakit ba dapat na maging matuwid ang isang tao o ang isang kapatid sa daigdig o lalong-lalo na kung ano nasa ating isip at nasa ating puso, yun ang ating magiging way of life. At ang ating way of life ay mag-result into action. Bunga ng ating magawain. sandali ng ating pinakahihintay ang ating pagharap sa ating Panginoon Diyos o makita po ng ating katampatang pagsamba. At sa pagkakataon pong ito ay magsimula po tayo sa ating bungad na gawain ang mga pag-awit sa Diyos. Unahin muna natin ang page 104. Buhay ko'y kay saya.
kapatid, ang susunod nating awit, kapatid, sa Katotohanan, page 102.
Oh,
po ay mananalangin. Tugon po natin ang ating mga ulo at ating po damahin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapong pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilan po mga hamak at mga walang kabulhan po, mga alipin. Sama-sama po kaming nakapanindigan sa iyong banal na harapan. Bagamat hindi po natitiklop ang aming mga tuhod, ay nangaypapa naman ang aming mga puso, kumikilala at tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan. Sinasamba at pinupuri ka ng bawat isa sa amin ang naaayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat Panginoon ng maraming sa maraming mga bagay, ang buhay at ang aming hininga na iyong ibinigay. Ang mga bagay na aming tinanggap at tinangkilik, siyang dahilan upang patuloy po kaming mabuhay sa loob ng isang linggong nagdaan sa aming mga kapalaran. At sa oras na ito, dakilang Ama, ay taglay po namin ng buong pagkakataon upang kami po ay muling makaharap sa iyong dakilang harapan. Ang lahat po ito ay tawang mula sa iyo. At ang lahat ng mga bagay na siyang dahilan ng aming ikinabuhay ay ikaw ang nagbigay, sapagkat dahil po sa iyo ay taglay namin ang aming mga pagkatao, taglay namin ang aming mga buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbigay nito. Dakilang Ama, ang higit sa lahat, hindi po namin malimot ipagpasalamat. Namin po alalahanin, kilalanin, panawin na isang malaking utang na loob, ang katotohanang minsang pinapagliwanag mo po sa mata ng aming mga puso. Nakilala ka namin na ikaw ang isang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Nakilala po namin ang iyong bugtong na anak at sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay natubos kami sa aming mga pagkakasala. Inilipat mo po kami sa iyong tahanan na tinatawag sa iyong marangal na pangalan. At mula po dito ay naging mga lingkod po kami na tinatawag na mga anak ng Diyos na buhay, kung saan ay inilaan po kami sa mga dakilang pangako. Sa kabila po ng aming kalagayan, ang aming paghihintay bilang mga lahi sa lupaing sinilangan ng bawat iya sa amin, sa pamamagitan ng pangako at pag-asa na hatid mo na salita ng iyong mga propeta ay naganap sa bawat iya sa amin ng isang panahon ng aming paghihintay na sa pagkakataon pong ito ay naganap sa bawat iya sa amin ang pagsilang ng liwanag ng iyong mga katotohanan, ang iyong mga aral. Dakilang Ama, dahilan po sa kapalarang ito na naganap sa bawat iya sa amin ay wala po kami maaaring ibayad o itumbas sa iyong mayamang pag-ibig, kundi maliban na lamang po ang sa ganitong mga kaparaanan na sa tuwing sasapit ang sandali at oras ng aming pananampahan, sama-sama po kaming iyong mga anak, mabuklod ang aming mga puso at damdamin ng banal na kaisipang nagmumula sa iyo. Upang ikaw, dakilang Ama, ay pagsamasamahan namin purihin, dakilain, parangalan ka namin at sambahin po namin ang iyong dakila at banal mo pong pangalan. Amen. Dakilang Ama, sa pagkakataon pong ito ay narito po ang bawat isa sa amin. Ang aming buhay at pagkatao alaman ang paano po kami nag-isip, ano po ang aming mga nasa kalooban, ang aming mga kalagayan. Kaya dahil po sa ganitong kapalaran at tauhan ng bawat iya sa amin, palibhasa inilikhaw po kami may hina, marupok sa gana ng aming mga sarili at dingat na rin po ay nasumpungan po kami sa mga pintasan, sa mga mga kadalasan ay ang himbing sa hilik na larawan ng pagkatulog sa katwiran. Kapagkat nadadala po kami ng lakad ng sanlibutan ito at ang palasanang nagahari sa sanlibutan ito. Ngunit sa amin pong abang kalagayan at sa ipong dakilang kapangyarihan at magagawa ay nakikiusap po kami
na upang sa hapon pong ito ng aming pagharap sa iyo, sa oras na ito ng aming pananambahan sa iyo, ay mga alipin po kami maging karapat-dapat, maging katanggap-tanggap, na mga alipin po taglay namin ng buong karapatan. Ang karapatan na sumbigla, ang karapatan na lumulhati ng iyong marangal na pangalan. Ang aming pong pakiusap at manhig nawa po ay gawad mo sa bawat iya sa amin ang iyong banal na pagkapala, ang iyong banal at santong bendisyon sa kalilinis at sa pagpapatawad at ang aming managaw ang mga kasalanan. Dakilang Ama, tulungan mo po ang iyong bunting pangasiwaan, ilatangan mo ng pananagutan sa pangasiwa sa aming iyong mga anak. Sa huling kapanahon ng ito ay humirang ka ng mga tinakasangkapan. Kapag ikaw ang may sabi na walang magiging dapat sa iyo, kung wala kang sinugo. Kami na iyong mga sinugo sa huling kapanahon ng ito. Kami na iyong inatasan ng karapatan ng mga siwa bilang punong saserdote o mga pangunahin saserdote sa loob ng iyong banal na kulungan sa pangasiwa ng aming nakilang saserdote si Yesu Cristo. Ay inalagang mo kami sa pamuno ng aming tandang kapatid, ang punong lingkod, kapatid Manuel B. Santiago at mga katulong sa gawain. Sa ganang aming mga sarili po, dakilang Ama, ito na wala kaming magagawa kung hindi po kami aalaya ng kanang kamay ng katwiran at ng pagkapala. Tawa lamang po kami na may hanggaran ng aming kakayahan, ng aming lakas, ng aming hininga. Hindi po kami mananatili sa babaw ng lupa. Ngunit ang saglit na panahon, hiram na buhay na pinagkatiwala mo po sa amin, ay makapagbigay naman kami ng liwanag sa mata ng mga taong nagulag sa mahabang panahon upang dumilat ang kanilang mga mata sa liwanag ng iyong mga kautuhanan, mga bilanggo, mapalaya sa pangyarihan ng kadiliman, at ang nabibighati ay makaranas ng pag-asa upang sa pamagitan po ng iyong salita ay gagaling ang aming espiritu at kaluluwa ay bubuti at huhusay sapagkat ang salita na lumalabas sa iyong bibig ay pagkain ng aming mga kaluluwa. Isang lakas at tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Pagdating ng araw, mananatili siyang totoo, mabuting gawa, ang sakdal na paglilingkod, siyang hinahanap mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Ama, tulungan mo po ang iyong mga anak. Daigdig na pinaglagakan mo po sa amin na bubuhay kami sa panganib, sa maraming mga pagsupok, sa mga kalungkutan, sa malalim na baha ng buhay, sa malalim na alon ng buhay na aming naranasan. Pag-alisa rin nalapit kami sa kawalan ng pag-asa at kamatayan, sakit, at iba't ibang mga panindim na nagaganap sa aming mga kalagayan. Ngunit, manaalig kami dakilang Ama. Sa iyong pangako na sa noong paraan ay di mo po kami pababayaan. Sa noong paraan ay di mo po kami pagkukulangin. Manatili ka, Panginoon, sa puso at damdamin ng iyong mga anak. Maghari ka sa buhay ng bawat kaya sa amin. Upang ang bawat kaya sa amin ay mabuhay sa pananampalataya. Hanggang sa pananampalataya na naman ang hirap na aming maranasan ng mga pangayon ng buhay na aming harapin ay hindi maging ihadlang upang magbago ang aming kalagayan. Sapagkat ang biyaya na nagmumula sa iyo ay hindi nababago. Ang katotohanan na nagmumula sa iyo ay nananatili. Ngunit kami na iyong mga hinirang. Palibhasi kayo po ang kalagayan ng bawat iya sa amin na kami ay madaling matukso ng lakad ng sanlibutan ito. At Panginoon, lakasan po ang aming mga loob. Malabanan namin hukit ang aming pananampalataya. Ang lahat ng mga bagay na maaaring sumira ng aming buhay at pagkatao, ng mga bagay na maaaring magwasak ng aming pananampalataya. Palatilin po sa aming mga puso. Palagi ang lubos na pagkapahalaga. Ang halaga ng buhay ay hindi sa mga bagay kung ano meron kami at kung ano ang nasa amin, kundi ang halaga ng buhay ay maganap namin ang iyong mga kalooban. Mas sunod namin ang iyong mga palatuntunan hanggang doon sa oras ng aming mga kamatayan. Kilang Ama, palakasin po ang aming mga kalooban. Alisin po sa amin ang takot, pag-aalinlangan, at lihasay may mga anak kang nagtataglay ng mga karamdaman. Tulungan ka rin po sila sa kanilang kalagayan. Ang aming
kapatid na Lucimin na Santiago, kapatid na Junior Santiago, kapatid na Loyola Mangguba, kapatid na Pilisa, lahat po ng mga magawag, may mga kaidaran na rin sa buhay na patuloy mong kinakasangkapan. Bawat iya sa amin na may iba't ibang kalagayan, taglay, nanalig kami, dakilang Ama. Sa pamagitan ng buhay na nagbubula sa iyo, nanalig po kami na ito naman ay magagamit namin. Bawat lakas na hiram, may pagkakatiwala mo po sa amin ay ayon ang magagamit sa isang masiglang paglilingkod. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo po kami. Bigyan mo po sa langit ang hibig at dalangin ng iyong mga anak. Pagalingin mo po sila sa kanilang mga pagdaramdam at karamdaman at magbawang lakas mula sa higaan ng panig ng higaan na ibubangon upang magkasama-sama kami sa tuwid-tuwinan na isang kasiyahan namin at kaligayahan namin. Magaling sa lahat ng iyong mga palatuntunan. Nakilang Ama, umaasa po kami na dinidinig mo po ang aming mga pakiusap. Nabubuhay po kami sa maraming pangailangan. Ang mga anak ko po nasa malayong lupain. Mga magulang sa kanilang tahanan. Nakilang Ama, sa araw po ng bukas ay gaganahin po namin ng pagulitang pasalamat ng iyong mga anak sa bayan ito, sa lalawigan ito. Lobin po na sige na namin maidaos sa mapayapa at magkaisa kami sa pananampalataya. At naman ang mga taon ng buhay na aming haharapin, ipatuloy naming magugol sa paghanap ng dakilang kaluwalhatian sapagkat ang buhay na ito sa isang panahon ay mawawala, ngunit babangon kami ayon sa iyong wangis. Magtatagalin kami ng isang maligayang kalagayan upang sa gayon, sa pagbabalik ng aming Panginoon, sa tuwid-tuwira sa pag-alaala namin sa halaga ng kanyang pagkamatay, ay nananatili sa amin ng isang pag-asa na ang buhay nito na may pagkasibhayo at may paghina at may pagkawala ay mapalitan ng walang hanggang kasiyahan. Sa piling ng aming Panginoon ay malulubos ang aming kagalakan sa bagong Jerusalem na bayang aming panuroonan ay magkakasama-sama kami ng mababala, natatak ang Diyos na buhay, ang pangalan ng aming Diyos na buhay at Panginoon sa Kristo na siyang katunayan ng buhay at kaligtasan ay patatanong po sa buhay ng bawat isa sa amin. Kilang umaasa po kami ng iyong pagkapala at banal na bendisyon ay gagawad po sa bawat isa sa amin. Hinipo po kami ng iyong kanang kamay ng pagkapala. Ginawad po sa amin ng iyong mabiyayang bendisyon. Alibhasa sa iyo po ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, at ang pagkatagumpay ng iyong kaharian ay mananatili sa bawat isa sa amin. Hinihiling namin ng lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, aming dakilang kapatid. Mga kapatid, nagpatuloy po tayo sa ating banal na gampanin sa mga sandali pong ito. At tayo po ay nasa lalo pinakamahalagang bahagi na ng ating pag-itipon, walang iba kundi ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pinabati ko po ang lahat ng ating mga kapatid. Inaanyahan po namin kayo sa araw ng bukas, 1 Marso, sa anibersaryo po. Salamat ating mga kapatid sa dako ito, nagaganapin sa dako ng Al Centro Chapel, Worship Center, Santa Rosa, Nueva Ecija. Ang ating mga kapatid nasa iglesia sa kanilang bahay. Ang ating mga kapatid nasa abroad, ang ating mga kapatid na nakaisa natin sa pagkakataong ito sa mga bayan kanilang kinaroroonan. Nasa kasalukuyan po ay naghahandog din ang kanilang pasalamat sila kapatid na Jeremy, Rachel at Riel Manggubat, sila kapatid na Mark Jason Cueto, ang ating kapatid na Leo, ang kapatid na Lay at Yuni Cebu, ating mga kapatid sa Baguio City, kapatid na Eugene, kapatid na Annabel, kapatid na Yuna, kapatid na George. Maraming kami pasalamat sa inyo. March 15 sa Baguio City. Maaaring makabili na lang po kami kung paano at saan. Pero balita ko po sa San Juan, mag-uuwian yung mga kapatid na yan. Nasa Baguio, sina kapatid na Edgar at kapatid na Lelig Wansing. Nasa Baguio. At sila kapatid na Elena at Loyola Manggubat sa dako po ng San Tomas, Batangas. Ang Biblia po ay may iba't ibang pahayag tungkol sa salitang pagtulog. Yan po ang paksa natin at ngayon po ay huling linggo ng buwang ito ng Pebrero. Napakabilis po ng panahon. Ang iba't ibang pahayag ng Biblia tungkol sa salitang pagtulog.
Lalo kay liwanag po, sapagkat ito pong salitang pagtulog, marami po itong kahulugan, mga pahayag ng Biblia tungkol dito. Ano po ang iba't ibang salitang tulog o natutulog sa loob ng Biblia at ano ang mga kahulugan nito? Sa unang Thessalonica 4:13 hanggang 14. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan at pakinggan natin. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sabagat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ito po tinatawag na pagtulog na kamatayan. Ginamit po ang salitang pagtulog sapagkat ang kamatayan ay larawan ng pagtulog. Sabi nga ni Rizal, to die, rest. Ang pagtulog po isang pamahinga. Isang pagpikit. Kaya yung tao po na nasa panahon ng pagtulog, nakapikit. Wala po nasa lugar ng kabaong na nakadila. Nakita ba kayo na nasa kabaong, nakadila? Hindi po nakapikit. Sapagkat yun po ang tinatawag na pagtulog, na kamatayan, 12 na aklat ng Daniel. Pakinggan po natin. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba ay sa walang hanggang buhay, at ang iba ay sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahaba. Bakit po inalarawan ang kamatayan sa tinatawag na pagtulog sapagkat magigising? Kailan po ba tayo gigising? Kailan po ang panahon ng pagising? Ang panahon po ng pagising ay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinasabi po ng Biblia, gayon din ka ang nangatutulog kay Jesus. Ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos. Kasama niya. Mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay, ang tao po ay muling gigising, babangon sa kanyang pagkakatulog. Magkakapantay-pantay sa isang kalagayan. Medyo inanto ka pa. Pagkatapos habang ng biyahe, talaga po hindi naiwasan ng pagkaantok. Kasi sa panahon ng mga apostol, ganoon din po. Hindi naman ito tulog na kamatayan, kundi ito po ay tulog dahil sa pagod. Tulog dahil sa mahabang paglalakbay, tulog dahil sa inabot ng umaga sa Facebook. Sino po ito inaabot ng umaga sa pag-Facebook? Si kapatid na David, si kapatid na Jacob, si kapatid na John, si kapatid na Kate. Kaya pag ikaw ay sobra ang iyong mata sa pagbabasa, sobra ang iyong mata sa pagod, hindi ka gano'n natutulog pagdating ng oras, pag ikaw'y inantok. Sino po natin, tulad ng mga apostol, lagi silang inaantok, lagi silang nakakatulog. Panahon ng ating Panginoon Kristo, sapagkat si Kristo hanggang sa panalangin, naabot ng hating gabi, inuumaga, sa pagkisama sa kanyang mga kapatid. 26:40 na aklat ng Mateo, pakinggan po natin at ganito po ang nakasulat. At lumapit siya sa mga alagad at sila kanyang naratnang na natutulog at sinabi kay Pedro, hindi kayo maaaring makipagpuyat sa akin ng 1 oras. Ito po ang tinatawag na pangkaraniwang pagtulog. Natutulog po tayo sa gabi. Ilang oras ang tulog natin? Ilang oras dapat matulog ang tao? Ang normal na oras ang dapat pagtulog. Ilang oras? 8 hours. Gabi na dyan, anong oras ka natutulog? Natulog ka alas 12, pero alas 12, tulog pa rin 12 oras. Ang iyon, nagiging pagtulog. Sobra-sobra ang tulog mo. Ikaw ay magkakaroon ka ng matinding mantika. Mantika ay kang matulog. Minsan po sa aking paglalakbay, di hating gabi. Lagi umaga. Gusto ko po pagdating doon sa expressway, maipahinga ko ang aking mata. Yung tauhan kong kasama ko.
tulog na tulog, napakalakas po na maghilik. Lakas na maghilik. Yung hilik niya, hindi ako makatulog. Antok na ako. Hindi pa rin ako makatulog. Bakit? Sapagkat pumapasok sa tenga ko, yung matindi niyang paghilik. Nung araw ka ba na alas na tayo sa Mulanaya, haba ng biyahe, inabot tayo na umaga sa daan. Alas 2, alas 3, ng madaling araw. Hanggang alas 4 ng madaling araw. Ay si Kaban na Aldous, lakas din pa lang. Nasa ba? Nasanay ka na? Ang ibig sabihin po ay talagang sa tindi ng antok. Sino po ito ang naghihiling? Malakas humiling. Papay ka po. Humihilig ka? Si kapatid na Aldous, humihilig. Ako, hindi ko alam. Ako'y naghihilig. Kasi matulog ako eh. Hindi ko tanong sa asawa ko. Ako ba ay pagkatulog ay naghihilig din? Minsan po, pag talagang pagod ka, makapaghihilig ka. Pero pag nasanay ka naman, ay okay na rin. Pero ako talaga hindi ako makatulog pag ang katabi ko ay naghihilig. Napakahirap matulog pag ang katabi mo naghihilig. Ang lakas ko ng parang naksumusuot sa kaibuturan ng iyong isip yung bagay na ingin na dara. Pero masarap po ang matulog, mahinga, at yan po ay bahagi ng kalagayan na ang mga apostol ay natutulog. Pagod na pagod po sila. At noon walang sasakyan. Maglalakbay sila ng mahabang maglalakbay, wala silang pahinga sa daan. Kaya natural lang na sila po ay makatulog. Dalawa na po, tulog na kamatayan, tulog karaniwan dahil sa pagod o sa ating tinatawag na human parts na ating pagkatao. Kaya nga, ang araw ay kami 12 oras. 12 oras sa araw at 12 oras sa gabi. Kaya 12 oras sa araw, talagang sinisikat ng tao na yan magtrabaho sa kanilang gawain, alas 6, simula na yan hanggang alas 6 ng hapon. Kaya minsan talaga yung matang sinaon ng mga magulang, yung mga tradisyonal na magulang, may rule, pagdating ka ng alas 6, nasa bahay ka na, huwag ka nang lalabas kasi panahon na kinakailangan mamahinga sapagkat ang gabi ginawa ng Diyos para ipahinga sa magitan ng pagtulog. Kaya ang mga kabataan po natin ay sila pinalalahanan din na baka masira ang inyong kalusugan dahil sa hindi wala kayong sapat na tulog. At least 8 hours kada pagtulog o karaniwang pagtulog. Yan po'y bahagi ng usaping pangkalusugan. Tandaan po natin yan. Usaping pangkalusugan. Tatay ko, hindi gaano rin makatulog eh. Pag nagsimula yan ng alas 9, alas 8, tulog pa rin. Pero sabi niya, hindi ka ako makatulog. Ako ba din meron kung pagtulog na kamatay? At mainit po ang panahon. Mainit ang panahon, tingnan nyo ang inyong ng tubig, baka ma-dehydrate kayo. Marami mong nakakatulog na. May kaibigan na ako sa organisasyon natin, tumawag sa akin, tulog na ika siya. Baliwa, hindi ko mapuntahan. Father Dim, kasamahan mo yan. Si Mang Dim, nadinig ko rin. Si Aling Oya, ito sa Santa Rosa, wala na rin. Nakatulog na rin. Dahil nga sa karandaan at karamdaman. At meron pong pagtulog na dapat maiwasan ng mga kapatid. Ito po ang pagtulog na lumalamig ang dugo. Lumamig na ang dugo saan? Sa paglilingkod. Basahin po natin dito sa 1 Corinto 11:30. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina at mga mahasakit. At hindi kakaunti ang natutulog. 10 natulog. Tinawag ni Apostol Pablo na nasa kalagayang natutulog, 10 natulog, 5:14 na ulat. Kaya nga sinasabi niya, gumising ka natutulog. At magbangon ka sa gitna ng mga patay. At liliwanagan ka ni Kristo. Ano po? Uring pagtulog yan. Pagtulog. Hindi dahil sa siya'y napagod. Hindi dahil sa siya'y namatay. Pagtulog, kundi
ang kanyang damdamin, ang kanyang kaisipan ay nasa uring patay na pag-iisip. Ngunit sa pamagitan ng paggising sa katwiran, paggising sa katotohanan, liliwanagan ka ni Kristo. Kung ikaw, kapatid, ay nanatili sa iyong galit at pagkapuot, tulog ka pa. Hindi ka pa nagigising. Ikaw ay nakatulog. Ikaw ay nanatili. Ikaw ay namatay. Sa kalagayan ng pananampalataya. Dahil nga sa hindi ka nagising sa katwiran. Kaya mga kapatid, tayo po ay natasan na magising sa katwiran. Ano po yung katwiran? Ang katwiran ng Diyos, sabi ng kasulatan, yun ang tinatawag na kautusan. Kasi po pagkatao natulog sa katwiran, paliwanagan mo ng paliwanagan. Kaya minsan nga, sa isang tahanan, ay baka itong mga magulang, bawal na ng bawal, bawal na ng bawal. Minsan madinig mo, baby! Minsan madinig mo, hindi ka nadinig naman si Sarah, wala akong nadinig naman, Sarah! Wala eh, kasi gising. Pero pag nadinig mo, sa'yo, baby! Kate! O mga pangalan, JR! Pag gano'n ng magulang, ang ibig sabihin po, yung merong ginagawa, may sinasabi, ila hindi nalilibang ang tao o ang isang bata, ang isang anak, na sundin yung katwiran. Kapatid, sapagkat nasa kalagayan po na talagang nakatulog pa sa dapat niyang gawin. Kaya, ang utos ng ating Panginoong Kristo ganito. Kinakailangan po tayo maging watchman. Maging tunay na security guard. Hindi po bantay sa lakay, hindi bantay na natutulog sa kanyang binabantayan. Sapagkat pag hindi po tayo nagbantay ng ating sarili, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kayo'y magpuyat. Magpuyat. Anong uring pagpupuyat? Bakit ginamit ang salitang pagpupuyat? Di ba pag nagpupuyat ka sa module mo, tinutulugan na ba ang module mo? Hindi. Kasi talagang ginagawa mo, sinusunod mo. Meron ka talagang pinagsisikapang gawin na maisabit mo, kaya tinisikap mong gawin. Kaya kayo maging mapagpuyat at magsipanalangin upang kayo makaiwas sa tukso. Kasi po ang buhay na ito ay pwede po tayong makatulog sa katwiran. Makatulog sa katwiran sa dahilang maabala tayo o malibang tayo sa mga bagay na nagaganap sa ating panahon, sa daigdig na ating ginagalaw. Kaya ano po ang kasamang sasapit sa buhay ng mga kaanib sa IDBCJ na mapatunayang tulog sa katwiran? Marcos 13:35 hanggang 36. Pakinggan natin. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo naalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Kasi po si Kristo, sabi niya, ibabalik. Mapalad ang alipin na dumating ang kanyang Panginoon. Ngayon, ang kanyang ginagawa. Kaya ito po ang kinakailangan, tayo po ay magpuyat sa paghihintay. Kasi po ang tao raw, dalawang uri. O ang mga kaanib sa iglesia ay dalawang uri. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, may dalawang babae na nasa pagawa. Dalawang babae gumigiling sa gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iitin. Ang parabola tungkol sa 10 babaeng alipin, ang 5 matatalino at 5 mangmang. Ang 5 matatalino po ay nagpuyat, naghintay sa pagbabalik ng kasintahang lalaki. At nung dumating ang kasintahang lalaki, bakit? Sabagat hindi natin naalaman kung kailan tayo paririto ang Panginoon ng bahay. Ano po ang sabi ng Panginoon ng bahay? Katampatang pagsamba, dumarating ang oras. Ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagat hinahanap ng Ama ang maging gayon, ang maging mananamba sa Kanya. Kung dumating ngayon ang Panginoon, at
at ikaw ay datnan na wala sa iyong pwesto. Kung dumating ngayon ang boss mo, ang Panginoon ng bahay, aling bahay? Iglesia na sa buhay. Sa loob na iglesia na sa buhay, may Panginoon. Kung dumating sa hapon, wala ka doon. O kung dumating sa hating gabi, ay natutulog ka. O sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Dito po, pinakikita ng Biblia na ang ating paggising ay walang pinipiling panahon. Ang ating pagiging mulat na kalagayan ay walang pinipiling oras. Sa umaga, pagtilaok ng manok, ating gabi, sa hapon, kinakailangan po ay tayo po ay nakahanda. Nakahanda saan? Nakahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya ang tanong, handa na ba kayo? Handa ka na ba? Sa pagdating ng ating Panginoon. Bakit po? Baka kung biglang pumarito o kayo marot lang na natutulog tulad na nangyari sa 5 babaeng mangmang nang sabi ng 5 babae, banding muna tayo. Wala pa naman si boss eh. Doon muna tayo, magliwaliw muna tayo. Ubusin natin ang ating langis. Huwag natin i-reserve. Sa panahon ng kailangan, ubusin natin ang ating oras. Ubusin natin ang ating panahon sa mga bagay na nais nating gawin at hindi sa kalooban ng kasintahang lalaki. Naubos po yung langis nila ngayon. Pag hindi nila ni-reserve, hindi sila naging prepare. Hindi sila naghanda. Anong nangyari ngayon? Nakaalis sila. Nawala sila sa kanilang posisyon. Nung dumating ang Panginoon, wala sila. Pinipilit sila ngayon kumatok. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kayo taga saan? Silayo kayo sa akin. Kaya po, hindi maaari sa isang bantay. Tayo po'y bantay. Tayo pong lahat ay bantay. Alin ang ating babantayan? Babantayan natin ang ating buhay. Mahalaga po ang pagkabantay. Pagkat pag binabantayan mo ang buhay mo, mapangangalagaan. Pag binabantayan mo ang buhay mo, makaiiwas ka sa malaking panganib. Alam mo, darating ang bagyo. May sikat. Hindi ka pwede pumalakot. Hindi pwede magtutulog. Alam mo, mayroong darating na isang bagay mahalaga po na tayo magbantay ng ating sariling kaluluwa, ng ating buhay, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat kung maratang tayo natutulog, ano po ang result? Lucas 12:46 hanggang 47, ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya ihintay. Kaya siya sabi na, dati ka Panginoon, nagaya ng magnanakaw. Kasi ang magnanakaw, hindi mo sabihin, hinihintay ko ang magnanakaw. Kaya ang bahay mo, dapat kaya ang ginagawa po ng mga nagbabahay ngayon, talagang sigradura, talaga niya na security fence. Sapagkat hindi mo alam ang pagdating ng magnanakaw. Sa oras na hindi niya naalaman, siya ibabaakin at sasama ang kanyang bahagi sa mga ditapat. 47. At yaong aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda. Alam mo nga ano? Kaya mahirap po yung alam mo, hindi mo nang ginagawa. Alam mo na hindi mo naman sinusunod. Nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda. At hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban, ay papaluin ng marami. Yan po ay pagkapakilala ng parusa. Tatanggap ng parusa. At ano po yung parusa? Mateo 24:50 hanggang 51. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa oras na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya ibabaakit at hindi niya na. Kasi yung para sa talata. At kasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaibabaw, doon na nga ang pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Kaya mga kapatid, hindi po tayo makaiiwas na hindi natin ihanda ang ating mga sarili sa panahon ng panganib, sa panahon ng pangailangan, sa panahon na mayroong magaganap parusa sa buhay ng tao. Kaya, ano naman ang tiniyak ni Kristo
na kapalarang tatanggapin ng bawat kapatid sa IBBC, nagising ang kalooban sa pagmamalasakit sa tungkuling sinumpaan. Ito naman po, 24:46 na aklat ng Mateo. Ayan, yun po yung talata, ano? Mapalad? Ano po ang ibig sabihin ng salitang mapalad? Ibig sabihin po ng salitang mapalad ay maswerte. Eh pag sinabi po na, swerte naman ika ng taong yun. Swerte. Ang ibig sabihin po ng maswerte ay may magandang kalagayan. Ang ibig sabihin po ng maswerte ay merong mahusay na kalagayan ng kanyang buhay at paglilingkod. Ang taong mapalad ay kinainggitan. Ang tao pong mapalad ay kinikilala ng kapwa-tao. Palad ika ng pamilyang iyon. Pero kung meron man na pinakamahalagang kapalaran dapat dumating, ano ang tinatawag na mapalad ng alipin, kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng siyang gayon ang kanyang ginagawa. Ano yung kanyang ginagawa? Ano ba yung ating ginagawa? Bakit po tayo narito sa pagsamba? Ano ang ating ginagawa? Hindi po tayo nag-aaksaya ng oras? Hindi po tayo naglilibang o nag-aaliw ng ating sarili para magpalipas ng isang panahon? Nagpunta tayo dito, iginayak natin ang ating mga sarili. Umarap tayo sa Diyos. Inihanda natin ang ating mga sarili sa isang pananambahan at isang paglilingkod na naalaman natin na itong bagay na ating ginagawa ay mahalaga sapagkat kung marat ng tayo, gayon ang kanya ginagawa. Anong gayon? Sahin po natin. Mateo 5:8 at 12 atin pong pakinggan. Mapalad ang mga malinis na puso. Gayon. Ano, malinis po ba ang ating puso? Ano ba yung puso? Hindi po ito material na puso. Ang material na puso, kung kakain mo ng fast food, dudumi yung puso mo sa dami ng dugong dumadaloy na kolesterol. Ako ba, dami ng kolesterol. Kung nakita ng doktor, puso mo Mr. Santiago ay labas sa karaniwang aspeto ng kolesterol. Prito sa umaga, prito sa tanghali, prito sa hapon. Baboy, mabuti pong tumaas ang halaga ng baboy, kaya pag kumakain ng baboy, kapraso na lang. Yung nutrition ng tao, sa dami ng mga bagay na pinapasok sa kanyang katawan, ang puso niyang material ay nasisira. Yung asawa ko naman, nakita, kung hindi pa ni-required mga kapatid ng munisipyo. Kasi ang mga tindera ngayon, ni-required ng munisipyo na magpa-x-ray. Nakakita yung puso, hindi kang puso mo, hindi ka bibigyan ng permit. Lumalaki ka ang puso mo. Hindi po yun ang puso na yan na binabanggit. Yun ay literal na puso ang nakikita sa x-ray. Katulad ng kay Brad Polly. Pati ka, nagpatudi ego. Ang puso ko raw ay may hypertrophy ko sabihin. Aliwan naman doon ng mga doktor. Kung tumatanda ka, ang wall ng puso mo, ang muscle ng puso mo talaga tumitigas. Kaya yung pump niya ay hindi na tulad ng ikaw ay bata pa. Sa dami rin, stress, pagod, samahan ng loob. Dami ng iyong inintindi o kaya ay hindi ka nag-exercise o hindi malusog ang iyong katawan. Walang ganyan ang mangyayari sa puso. Kaya, itong puso tinutukoy dito, ito po ang pagkataong loob. Pagkataong loob, natatago sa puso. Yan ang ating malinis na kalagayan ng ating puso sapagkat sa puso naiimbak ang lahat ng mabubuting bagay. Kaya, palinisan rin ang ating puso. Yan po ang gusto ng Diyos. Pag malinis ka, wala kang kasalanan, sa kayo naman.
At ang pag-inis naman ng ating puso, tinuro naman yan ni Haring David. Iningatan ko ang iyong mga salita sa aking puso o sa kanyang kalooban upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. So makatwid, para ang tao makaiwas sa pagkakasala, iningatan mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. At kung iningatan mo ang salita ng Diyos sa iyong puso, sabi ni ating Panginoon Kristo, kayo malilinis na sa magitan ng salita na sa aking sinabi. Kaya yung salita na ating narinig, maghugas ka ng paa ng mga alaga, magpakababa ka, o alisin mo sa iyo ang sama ng loob, pamahagi mo ang iyong tinatangkilik sa iyong kaaway. Kapraso lupa lang yan ibigay mo na. Kapraso pakinabang lang yan, ibigay mo na. Pag nagbibigay ka, pag ikaw ay inalis mo sa iyong galit, ano po ang nararamdaman? Sarap ng pakiramdam. Hindi mo ba? Kung hindi mo man naging kaibigan na hindi mo namin siya naging kaaway, pwede kayong pag nagsalubog sa daan, ay mapapansinan kayo. Nung araw po nag-a-appeal, ngayon hindi na-appeal. Kundi lang. Kasi bawal na po ngayon, nagmamit na hands and handshake. Yun na lang nakatikom na kamao. Yan ang paraan. Bawal na rin po ang beso-beso. Pero kung meron ang galit sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa kakilala mo, makita mo pa lang, nabubuisit ka na. Kaya po, ang malinis na puso, kailangan po yan. At sa gayon ay nagtataglay po tayo. Sabi ng kasulatan ng gayon ang kanyang ginagawa. Ano pa po? Kasulatan 12. Magala kayo at magsaya totoo. Kaya po pag ikaw ay nagagala, mas mahalaga po na tayo magala. Kaya nga may nagtatanong, paano ka magagala kung ikaw ay nalulupay? Yan po ay mataas na nakaisipan na kinakailangan mong may-apply. Paano ka magagala? Merong masakit. Meron na may sakit na nagagala? Mahirap intindihin na iba yun. Siya sabi, ito'y magala kayo at magsayang totoo. Kaya po meron, kapag lalabas mo sa hinaharap, part din po ng aking assignment, sasalit ko sa ating punong lingkod. Tapos, sinasabi ni ni Haring David na sa buhay natin, darating po ang malaking baha ng buhay. At malaking alon. At kung dumarating po ang mga problemang ito ng buhay sa buhay ng tao, paano tayo magagala? Sa kabila na dinadaluyan ka ng mabigat na karamdaman, dinadaluyan ka ng kalungkutan, dinadaluyan ka ng tila nawawalan ka na ng pag-asa sapagkat na dumating ang pandemic na wipe out ang iyong hanap buhay. Nagtayo ka ng bahay na malapit sa bundok, binabayado pa sa pag-ibig, biglang dumating ang malakas na baha. Wash out ang lahat ng gamit mo na inipon mo sa loob ng 20 taon. Kaya ito pong kagalangan ito na binabanggit at pagsasayang totoo. Huwag malaki ang ganti sa inyo sa langit sa pagkain din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nauna sa inyo. Ang ibig sabihin po, kung tayo nakararanas ng mga atakin, ng mga tiisin, kaya po na sinabi ni Haring David, mabuti sa akin na mapighati upang makilala ko, maunawa ko ang kalooban mo. Mga kapatid, ang ibig sabihin po, diyan tayo gigising. We need to fight. Kinakailangan po nating lumaban. Kasi ang pagising, lalabanan. Paano labanan ang antok? Ano sa pagsamba? Paano mo lalabanan ang antok pagsamba? Ano kung magigising? Tinuro po sa akin ng mata ng ima ko yan Huwag mong ipipikit ang iyong mata. Wala sa pabigit ka, ako naman hindi
Hindi natutulog. Oras na pabikit siya. Ako po, natutunan ko yung isang diving skills na kahit na siguro yung aking endurance kahit na 500 kilometers takbuhin, hindi ako makakatulog. Paano mo lalabanan ng antok? Kinakailangan ka, marunong ka maglasing ng tubig. Madali, pwede nyo gawin yan, ha? Kasi ito, antok kayo sa biyahe, na? Pag inantok ka na, pag ikaw ay medyo napahikap, minom ka ng tubig. Ito, lahating baso. Ising ka agad. Meron kang 10 minutes para magising. Ngayon, pag medyo uli, parang inaantok ka ulit, uminom ka ulit. Yung 10, 20, 30, 60, 40, tutuloy-tuloy yan. Pero kung po, pag talagang sobrang naantok, nakadalawang hikap ka na, at hindi pa nadaya ng tubig, itigil mo pang samantala. Ipikit mo ang iyong mata ng ilang segundo, at pagkatapos, gigising ka ulit. Inom ka ulit ng tubig. Diretso na ulit at yung takbo. Sa buhay po natin, ganun din. Mabalaho ka sa isang panahon na akala may tuloy-tuloy, ngunit babagsak ka. Pero huwag kang titigil sapagkat kinakailangan kang magising sa katwiran na ikaw ay lumaban hanggang sa makarating ka sa dulo ng iyong paglalakbay upang kayo ay magtagumpay. Mahalaga po na magising tayo sa katwiran ang buhay sa daigdig, ng buhay na ating naranasan. Naglalakbay tayo sa isang paglalakbay na hindi patag. Merong suliranin, may problema. Problemang pang-pamilya, problemang pang-kalusugan, problemang pang-pinansyal, problemang pagtahanan, problemang panglipunan. Mga problema ng buhay na darating sa bawat iya sa atin, hindi tayo dapat makatulog. Sapagkat kung iisipin natin na yung dumarating na ito sa atin ay dahilan para ipanghina natin ang ating kalooban, hindi po dapat. Kaya ang mga unang alagad ng ating Panginoon, nasanay po sila malaking suliranin. Yung usik, ibang usapan niya. Ngayon po, wala nang matinding usik. Ito usik na nangyayari sa kanila. Dead or alive. Kristo o buhay mo? Diyos o kalayaan? Ngayon po, ibang uring suliranin ang kinakaharap ng tao. Kasi po sa larangan ng digmaan, tayo po ay nabubuhay sa uri ng digma. Digma ang pangkaisipan. At ang lunas o solusyon sa digmaan, mga kapatid, para magtagumpay ka, yung kaaway mo, kinakailangan mapabagsak ka sa makita ng iyong supply. Kaya pag ang ekonomiya mo ang babagsak, diyan po magsisimula ang marinding hirap ng loob ng isang tao. Kaya po sa huling panahon pong ito, pinakamagising po tayo. May mga panganib na darating sa ating kalagayan. Sa huling panahon pong ito, 3 bagay ang hula ni Apostol Juan: tabak, gutom, at salot. Tabak means war, means political, military, complex. Hindi ko natin alam yung nangyayari sa Pilipinas. Hirap na hirap ang gobyerno natin. Saan ba tayo? Sali, American boy, Chinese friend. Nandiyan na po sila sa malapit sa karagatan. Kaya minsan nagugulema na yung mga nangingisda. Pero kaibigan ako na nagbiyahe ng isda. Hirap ikaw biyahe. Bakit kaya kung mga biyahe kayo hinaharang na naman incheck? Ang galunggong sa West Philippine Sea. Kaya ang galunggong po natin ngayon, 2 klase. Isang galunggong ng Pilipinas at isang galunggong na imported. Kakaroon po ng digma. Dapat gising tayo dyan. Anong gagawin natin? Inflation, economics, ang taas na ng bilihin. Kaya ang halaga ng pera ng tao, wala na halaga. Boom!
ang mangyayari. Talagang hirap na hirap. Maliban lang sa isang sektor na medyo maganda, online, yun po ang gumaganda. Pero yung trades, depende sa trades, kaya maraming problema. At kung madiplit ang pangangailangan ng tao, kakaproblema siya sa pangkabuhayang aspeto, malaking problema ng daigdig. Malaking problema ng lipunan. Kakagulo ang tao. Salot, sakit. Yung mga COVID po na yan, variants, maaaring may dumating pang ibang sakit. Iba't ibang suliranin ng tao na maaari pong magpahina ng ating kalagayan. Kaya tayo po dapat magising. Palagi sa katwiran kung ano po ang bagay na dumarating, kaya nating basahin. Para kang doktor. Ano ba yung resulta niya? IC ka ang anong mo normal ang left ventricle, aortic, nerves, normal, pero meron ikang wall dito. Hindi ka masyadong problema yan. Kinakailangan ka ay meron ka lang hypertensive drugs. O di nabasa mo, nagising ka sa katotohanan na hindi ka pa mamamatay. Iba po ang nangyari. Kaya ayaw magising, ayaw alamin kung ano ang totoo. Baka ikaw malaman, siya may sakit. Hindi. Know yourself. Know your enemy. Ano po ang kalaban ng tao? Alamin mo. Para mapaghandaan mo. Pag hindi mo alam kung ano yung kalaban at hindi ka nagising, may dumarating na problema sa buhay kung kailang oras po doon kikilos. At wala ng panahon. Kaya mahalaga po ang pag-aaral na ito. Pinakikita po dito na mamulat ang ating pag-iisip sa takbo ng buhay. Sa takbo ng ating pananampalataya at ang ating paglilingkod. Ang ibig sabihin po, hindi ka iglesia ng Diyos na buhay na kasampay bakod lang. Ikaw ay iglesia ng Diyos na buhay na talagang totoong nadarama at nauunawa ang halaga ng pagiging iglesia ng Diyos na buhay. Hindi ka iglesia ng Diyos na buhay dahil anak ka ng tatay mo, o anak ka ng nanay mo, anak ka ng ministro, o anak ka ng isang masiglang kaanib. Ikaw ay iglesia ng Diyos na buhay. Umaawit ka, nanalangin ka, nagkapasalamat ka, umaalala ka, gumugunita ka, sumusunod ka. Bakit po? Sapagkat maliwanag sa iyo yung mga salita na iyong narinig na siyang nagpagising ng iyong kalumatan, kamulatan. Hindi ang tawag na awakening. Kaya ang tao po ganun din. Kahit ang mga bata, unti-unti, na-awake na siya, nagigising na siya. Na siya pala'y hindi na batang-bata. Nagising na siya sa takbo ng buhay. Napaproject niya na ang future. Ano ang mangyayari? Pag ganun po ang nangyayari sa buhay ng isang kabataan, nakaproject niya, ano ba ang sitwasyon? Kung ako ba ay mag-boyfriend agad at makapag-asawa ng maaga na hindi na paghandaan ang aking sarili, pero pala ang mangyayari sa akin. Papasok ako, karpintero, at trabahador, ang buhat-buhat ko ay 50 kilo. Buhangin, itinataas, at pagkatapos ay sasahod lang ako ng 500 piso. Samantalang ako ay nag-aral, sinunod ko sinabi ng magulang. Hindi magkakagang sa buhay. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang kapalaran at magandang kinabukasan nakasalalay sa pamagitan ng gising na kaisipan. Pag natulog ang isip mo, kaya nga si Kapatid David, mga kabataan natin, ginakala magising ang isip. Okay lang laro ninyo, ML, ano ba, iba-ibang mga bagay. Pero hindi yun ang buhay. Hindi yun. Unti-unting ma-realize niyo na meron kayo dapat gawin. Kung masayang ang oras, masayang oras sa kalaro ng gadget din, makakatulog ka na walang nangyayari sa maghapon. Nakakalimutan mo pang manalangin eh. Hindi ka na nga nakapanalangin dahil kinanto ka din. Dahil sa iyong napuyat at napagod na mata. Nakalimutan mo na nga ang Diyos. Kaya po ang nangyari mo, ang pag-aaral ito ay layuning gisingin at pasigla ang mga kapatid na maunawaan natin ang halaga ng pagiging mapalad
Kaya manatili tayo, gising at masigla. Kung ibig sabihin, Mateo 5:8-12, yan po ang kahulugan ng ating pag-aaral at ano ang prinsipyo dapat na madama ng isang kabay tungkol sa masiglang paglilingkod. Masiglang pag-awit. Bukas po ay araw ng ating pasalamat. Ay nga kay Kapatid Ben, umatid po ako sa maganda po, di ba? Meron tayong online. Online na, sige. Okay po yung online. Pero mahalaga yung pasalamat natin. Ay meron masiglang bilang na mga kapatid. Bukas po, marig natin ang awit ni Kapatid Jan na bilib. Sama yung team niya. Sel, Kapatid na Sarah. Iba natin mga kapatid na bilang nagagawin pag-awit bago magseremonya. Kasi mahalaga na mapasigla natin. Parang ano po yan, yung buhay natin mapasigla. Bakit nawawalan ng sigla? Kasi na po ang isang bahay na walang sigla. Parang babe, walang kulay. Parang ang bagal ng asenso. Parang ang orasan ay tumigil na sa pagkakatulog sa kanyang dati kinalalagyan, dumating kay, ganoon din. At nang umalis kay, ganoon din. At nagbalik kang muli, ganoon din. Na walang nabago. Kinakailangan po natin umunlad. Kinakailangan po natin ang progreso. Kinakailangan po natin magtagumpay. At yan ay sa pamamagitan ng pasigla natin. Ating pananampalataya, ang ating pag-iisip, ang power ng ating mind. Maghahanap ng kaluwalhatian mula sa Diyos sa pagsisikap na makarating tayo dun po sa pinang ng liwanag na niya-apply natin sa buhay natin. Doon ay masusubukan natin. Ako pala ay umuulan, pinagagala, nasisihan ako sa bawat araw at oras na aking ginagawa sa pagkatutunan ko. Sundin ang kalooban mo. Kaya sumunod mo po tayo, makabuhay tayo. Sa makita ng application, mga bagay na ating naunawa para sumigla po tayo. Mateo 5:13, nahalat ng Mateo, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumaba, ay ano ipagpapaala. Wala nang anumang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at tsuratan ng mga tao. Tayo na po ay asin. Ay mahalaga ang asin. Yun ang nagkapasarap sa pagkain. At yung asin, hindi lang po seasoning, kundi ito po ay nag-preserve para hindi ka mamatay, para hindi mabulok. It's used as a preservative. Noong araw po nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng hari ng Korea na sila Jumo at Joseon, sa kaharian ng Joseon. Ano pinag-aaway nila? Kinakailangan makontrol nila ang bundok ng asin. Sa bundok ng asin, naroon ang tagumpay ng kanilang bansa. Kung tayo po'y asin ng lupa, mga kapatid, ibig sabihin po nun, hindi as a seasoning, kundi as a preservative. I-preserve mo yung faith, yung apostolic. Ano ang apostolic faith? Ano yung pananampalataya ng mga apostol na ipepreserva mo? Yung mga aral ni Kristo na noon ay sinalita at hanggang ngayon ay nasa puso mo na hindi mo pinabayaan. Ikaw ang asin sapagkat ipepreserve mo. Pananatilihin mo. Kapatid. Totohanan. Kaya nga sabi sa atin, haligi at suhay na katotohanan. Ang katotohanan ay ipepreserve sapagkat ikaw ang naninindigan at ikaw ang sumusuporta para huwag ito mawala. Wala nang ibang dako o lugar na maaaring doon masumpungan ng tao ang pananampalataya maliban sa bahay, sa Panginoon ng bahay. Ang bahay na ito ay ang bahay ng Diyos. Dito po sa bansang Pilipinas. Naging kapalaran, kalagayan ng bawat isa sa atin, siya ating pinagkasama-samahan. Sa panahon ito. Kaya po nang dapat nating maunawa, magising na tayo. Mga kabataan ay dapat nang magising. Darating ang panahon, kayo ang tatayo sa pulpitong ito. Darating ang panahon, kayo ang mamamahala
ng inyong tahanan. Darating ang panahon, kayo magpapagalaw na ekonomiya ng inyong sambahayan. Darating ang panahon na kayo ang siyang mananagutan sa pag-aalaga ng inyong mga magulang. Ngunit kung hindi ka nagising sa katotohanan at napaghandaan ang makakaharaping obligasyon at pananagutan na ma-preserve ng bawat iya sa atin ang mahalagang kaalamang ito at karunungang ito. Mga kapatid, hindi ka makararating sa pagkatagumpay. Malulusaw ka. At hindi ka na makikita pa sapagkat nawala na. Kasi siyang magpe-preserve, kasiglahan, kasariwaan. Ay yung yung mga pinipreserve na pagkain, talaga meron pong sige. Mga kapatid, yan po yung ating pag-aaral sa hapon pong ito at kayo po ang aking sinabi, ang ating mga kapatid na naghahain ng pasalamat, kapatid na Tudor Espinyo. Salamat sa Diyos sapagat siya po sumapit sa kanyang karawan sa ika-45 taong karawan. Ay, si Kapay na Yuni na. Ay, si Yuni, magaling ka na ba? Nagkaano siya yung dengue? Dengue sa pagi. Then, survive po niya ang dengue. At meron pang nakita sa dugo. Ano? Typhoid pa. Ha? Pero mananatili pa rin magdasol si Kapay na Yuni. Yan po, sila Kapay na Leo, Kapay na Lay, at Yuni, sa kanilang bagong area. Hindi wala ba siya sa dengue area? Wala na daw? Lumibat na? Doon pa rin ba? Kahit naman saan. Yung dengue naman yan. Dito rin, may dengue rin. Pwede rin, Deborah, na-dengue nung malit siya. Dinala na sa ano. Dengue po, mas mapanganib kaya sa COVID Mas maraming nakakadiferensya sa dengue fever. Ang ating kapatid na Jeremy at Raquel Maggubat, kapasalamat sa dakilang Diyos na buhay sa kapayapaan, kaligtasan, ayos na kalusugan at hanap buhay. Ganun si kapatid na Mark Jason Cueto. Dahil sa pagsapit ng kanyang 24 na taong arawan. Si kapatid na Mark Jason, naka-online ba siya? Andiyan ba si Cass? Cass? Kahit mo ginigising yung kapatid mo pag natutulog. Kamukha ni si Carmen At si Ray Wildo, nakamukha-mukha ng kanyang lolo. At yung malapa doon, apo yan, ng kanyang lolo. Kapatid na Mark Jason, asawa po na yung kapatid na Carmelita, Army Santiago. At sila kapatid na Eugene, no? Kapatid na Eugene, si kapatid na Ray Wildo, si Mata, si Cass, yan. Sila kapatid na Eugene, andyan sila. Ayan pala si kapatid na Yuna. Malamig ka ba sa Baguio? Nung nakaraan po, 14 degrees. Kung kalamigan po dito, doon naman sa kanila, 14 degrees. Ngayon, napakainit na. Pero mahirap pa rin pumunta sa Baguio kasi mahigpit po si General Magalto. Nakatuloy mo ba kayo umuwi sa March 15? Balita ko, sa March, uuwi kayo sa San Juan. Doon na magkapasalamat ang taga-Baguio. Kaya ipasalamat ng Baguio, punta kayo sa San Juan, doon gaganapin. Kasi po ang nagkapasalamat, may katawan, hindi lugar. Kapatid, kahit nasabi, pasalamat ng Baguio, pero doon mo ginanap, ubra po yun. Yung tinatawag na anibersaryo, sa lugar, ang mahalaga po dito yung diwa na ginagampanan. Ang kapatid na Edgar Alele, kasama rin uwi. Teka Baguio. Nasa Baguio po sila, ang ating mga kapatid. Ang kapatid na Elena at Loyola Manggubat. Ano si kapatid na Elena? Hindi sila nakaanak? Ayun po, si Sila. Si Sila. Kamusta yung ating tubo? Kung nalipat yan, normal na yan. Mula sa pagiging teacher 3, mag-principal ka na. Meron ka ng tubo. Alam niyo po yung karamdaman ngayon ng ananang. Ang siyasabing dialysis. Nung araw, pag siya dialysis ka na, wala ka ng pag-asa.
Pero ang dialysis po ngayon, parang bumili ka na ng load. Sa isang convenience store. Nandun na lahat kung saan meron ng dialysis center, bayad ka ng 1.5. Mas mahal pa yung mas mahal pa yung maglakbay ka, pamuntang Batangas, nabalik ka dito, sapagkat ang load mo, hindi ka tatanggap ng load para magkaroon ka ng RFID. Kung 200 piso lang, kinakailangan may load ka 500. Pagdating sa kanila, may 500 uli. Pagbalik mo, ubos yung parito mo. Dahil lang, kinakailangan may load ka sa technology. Mga kapatid, ang buhay ng laman, alam po natin, ay nasa dugo. Nakita mo ang yung dugo na mas maaga, makaiiwas ka sa mas malaking panganib ng kalusugan. Kaya po, mahalaga rin yun na ating ngayon pa man, depende po yan sa immunity at depende po yan doon sa genetic ng tao. Minsan may minamana sa magulang. Sabi sa doktor ko, bakit yung liver ko mataas? Meron po ba akong liver problem? Hindi ka. Kaya tumaas yung liver enzymes mo, naging statin ka. Ay, ang solusyon doon, uminom ka ng Sinimarin. Magkano ba, Dok, yun? Napakamahal. Doon ka sa suplaya. Mura. Mga kapatid, tayo po ay nagkapasalamat sa Diyos sa maraming bagay. Nasa atin ang buhay. Nagagalak tayo sa pagkasama natin ng ating pamilya. Sabi ko nga kay kapatid na Leola, aalagaan mo pa ang iyong ina. Marami ka pang gagawing bagay. Sabay po siya at yun, kagabi, kahapon parang nanghihina ka dahil sa parang naubusan siya ng oxygen. Natural lang po ata yun sa nagsisimula sa dialysis. Kapag naluspin, nilalagnat ka. Pero pagkatapos nun kung nalagyan dito, nag-normal na nakita ko sila si Josie. Sila'y TikTok. Sensation masigla ang katawan. Nalilibang sa mga bagay na nais nilang gawin. Mga kapatid, tayo po may pangarap. Gusto nating makasama ang ating pamilya. Titingnan po natin ito, family matters to. Alala nila na sila'y magkakasama, sila kapatid na Jeremy, Raquel at Rial. Dahil sa kaya pa sila. Ayos sa kanilang kalusugan, tuloy ang kanilang trabaho sa panahon ng tinatawag na pandemic. Kasi kami ng Mark Jason kwento talaga. Marami kaibigan. Bakit? Nagsusupli siya ng damit. Itinda pa siya ng pyesa ng sasakyan. At nagre-referee pa sa gabi. At teacher pa sa DepEd from Monday to Friday. At marami pa anak. Tatlong anak sabi ng kapatid ko, di ba akala ko yan nagpatayo na parang gusto ko rin mga anak. Sabi talagang very busy. Nagtatrabaho na sa araw, tatrabaho pa sa gabi. Talagang busy. At nakakatawa na po yung mga bata, ay kaya nga gusto na. Kasabay ka ang lolo. Hindi naman huwi ang lolo, ayaw maglalakbay na ng lolo. Kasi gabi na yun lakas ng katawan. Ang kapal na layo. Dahil nga gumaling na si gabi na yun sa karamdaman at ang birthday naman, ikapalit na lay. Ganun po talaga. Ang pamilya po ang sentro ng ating pag-isikat. Kapaaral tayo na anak, tatayo tayo ng bahay. Sinisikap natin na kahit paano maging kumbinyente ang ating paglalakbay. Para kanino? Para saan? Para sa ating pamilya. Para sa ating. Mga kapatid, yan po ang sentro ng nagawain ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ng Buhay. Sila kabilang Eugene, Annabelle, Yuna at George. Edgar, alin. Nung araw ko kapatid Edgar, pag-uwi ako ng San Juan, siyempre mga kamag-anak sa San Juan yung pag nagsabi talaga, mapagbiro totoo. Tinatanong ako, wala ba ako? Hindi ba nabubuntis ang asawa ko? Kasi iniisip po nila na maaaring mahina ang isang part ng
katawan na maaaring na babae o ng lalaki. Pero ano po ang ginawa ko? Sumanggunig ka sa Diyos. At paano ka sanggunig sa Diyos? Ang sabi ko sa mga nagtatanong, hindi pa ako dumarating ang biyayang kaloob ng Diyos. Ilang dumating nga po, bagyo naman yung dumating. Diyan, mabili na. Bakit bagyo? Pag dinaanan po, talagang ubos. Tipang tubos. Sa laki ng gastos. Gastos sa kanila. Pero at ang goal naman ng manggula, magbigay na magbigay. Sino mabibigyan mo? Di anak mo. Ngayon, bakit mo sinabing sa Diyos? Galing sa Diyos. Kasi minsan po ang nangyayari sa tao, superstitious. Kung loloobin ng Diyos. Pero loloobin ng Diyos na wala kang ginagawa. Kinakailangan you defend in science. Sa karunungan, sapagkat ang lahat ng karunungan ay galing sa Diyos. Akala ko na iba yung asawa ko ang may depresya dahil sa maedad na. Nung mag-asawa, 33. Ako 27. Sabi ko, ako muna. Makita ngayon ng doktor sa Capital Medical. Puro patay pala ang laman ng binhi mo. Walang kabuhay-buhay. 10% ang gumagalaw. Ano po ang gagawin natin? Ito ang gagawin. Ito ang iinamin mo. At ito pag inom mo to, para ikang lihom sa magdama. Pag ikaw nakasila talagang halos nagwawala ka na hindi mo maintindihan ang gagawin mo. Dahil sa iinom mong gamot. Ito po, subukan ko. Pagbalik ko ngayon, hindi na ako nakabalik sa doktor. After 1 month, pinapatay yung kalaban, binubuhay naman. Dapat buhayin. Lumabas. At nagresulta ng hindi na nire-regulate asawa ko. Bigla ngayon, sabi ng test na yun. Sinabi ko sa nanay ko ngayon, tuwang-tuwa yung nanay ko. Pagkat magkakaroon siya ako. Ngayon, ilabas ngayon yung anak ko. Sabi naman ng nanay ko, yung ba ikaw ang anak mo? Sobra ikaw ng pangay. Para ikaw, chimpanzee. Hindi po, sabi ko naman sa iba, kami po ako, lahi namin, talagang pangit paglabas. Pero unti-unti, makikita niyo ang result. Ganun po Tunayan naman. Ang ibig sabihin po, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi tayo nawawala ng pag-asa pagkat naniniwala tayo sa Diyos, magniniwala rin tayo sa karunungan. Kaya, i-application ng karunungan, mahalaga po ito. Kasi po, minsan, maaaring magkamali tayo, nagkapasalamat tayo, humihiling tayo, pero binabaliwala natin ang karunungan. Kaya ngayon, paksapuray, mabising tayo sa katwiran. Merong application sa lahat ng problema at suliranin na maaaring dumating sa bawat iya sa atin na ito ang application ng karunungan. Ang buhay ng lamay nasa dugo, treat your blood at magiging healthy ka for the rest of your life. Di makikita mo, di ba ba? Pag may dugo mo, ganito na pala. Kaya may hypertension ka, tumataas na pala. Hindi na maayos ang takbo at balance. Po, sa kalagayan ito, Pedro Dolan, magkapasalamat din sa ating Panginoon dahil sa pagsabi ng kanyang kaarawan, ayos ang kanyang tahan, anak buhay, pagkapamilya. Mahalaga rin na meron ka rin panahon, isa binibiro pag-test ka na, hindi ka. Hindi dapat gano'n. Isa na problema po ng tendera yung sa bato. Kaya pag napatest ka, check mo rin. Mahalaga rin kasi maghapon kang nasa trabaho. Bakit? Mahalaga po kasi ito, manatili po tayo na malakas, malusog ating katawan. Nung si Daniel ay ginawang pinuno sa kaharian, nakita nung hari ay napakapayat, mga hindi malusog. Kasi maglilingkod ka. Ang isang naglilingkod, kinakailangan meron kang malusog na pangangatawan at mas malusog na pag-iisip para magawa mo in a full potential ang iyong gagawing servisyo. Kaya sa ating mga kapatid na narito, na sila po,
Magdalena Elena, Magdalena Loyola, hindi po katapusan. Dahil lang sa sinasabi nila na ang dugo ay sinasayad o i-recycle. Si Duterte nga, mapasin niyo ba yun? Pag yung katawan, may malapad na ganito. Yun, may bago ngayon galing China. Nakakabit na, siya na bahala. Hinihintay ko nga dumating yan, baka ako sa Raon sa Quiapo Pagdating ng araw, ganda lang, simple na lang yan. Nakakabit sa katawan mo, siya na mismo ang magsosolve ng problema for recycling ng maruming dugo ng tao. At ang maganda po namang result sa kalagayan ng daigdig ay humaba raw po ang buhay ng tao. Humaba buhay. Maliban lang kung magkaroon ng digma. Humahaba ang buhay. Yan ang nangyayari po sa ating pamilya. Kasi po masarap ang buhay kasi magsiservisyo pa tayo sa ating pamilya. At higit sa lahat magsiservisyo pa tayo sa ating Diyos. Kaya kinakailangan po ay tuloy lang ang buhay. Pasalamat tayo at manatili po tayo panatag ilan ng mga dumarating na pangyayari sa ating kalagayan. Magsiparito po kayo sa bisa ng karapatan, pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga pangaral. At tanggapin po ninyo ang basbas ng kapala mula sa ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Maliban na ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Idingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mga kapatid, tayo isama-sama tumindig at magukol ang ipong panalangin. Pagkatapos sa ating pag-aaral. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandali pong ito, dakilang Ama, matapos na aming mapag-aralan ng gintubutin ng iyong mga kautuhan. Loobin po, Panginoon, na may matala ng malalim sa liha ng aming mga puso. Aming pong malakaran at aming pong may sakabuhay. Habang pinauutang po kami ng buhay at mga kalakasan. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya, pag-iligtas, sa mga pagkapala, na walang sawang ipinagkakaloob po sa bawat iya sa amin. Hanggang sa mga sandali pong ito ay nagagampanan po namin ang mahalagang katungkulan ng paglilingkod ay sinabaligan po sa aming mga buhay. Loobin po na ito'y atala sa kalat ng kasaysayan ng aming mga buhay. Magsilbing patunayan ng pagdating ng araw ay manahin po namin ang iyong pangakong buhay na wala hanggan. Manatilihin niyo po kami sa liwanag ng iyong mga araw. Tuwi-tuwi ay aming makita at matanaw ang halaga ng mamulat ng aming mga mata sa ganap ng pagkagising sa katwiran at sa kautuhan upang anuman ang hirap dumating sa bawat tiya sa amin. Mga pagsubok, ang buhay, malalim na baha at malalim na araw ng buhay na aming kaharapin. Patuloy po kaming makadarama ng kagalakan sa kabila ng kahirapan. Makadarama po kami ng kapayapaan sa kabila ng maalong panahon ng buhay. Kami naman ay umaasa ang lahat ng bagay ay nakasang-ayon sa iyong banal na kalooban upang sa dako parao aming paglalakbay sa landas ng kapalaran naman ay iyong mga anak mananatiling katsaga nagpapatuloy, maglilingkod sa iyo hanggang doon sa oras ng aming mga kamatayan. Nato po ang iyong mga alipin naghahain ng pasalamat. Ang kapatid Dora Espinyon, ang pamilya ng kapatid na Jeremy Manggubat, kaya rin po ang kapatid ng Mark Jason Cueto, ang pamilya ng aming kapatid na Leo, kapatid Eugene, kapatid na Edgar, ang aming mga kapatid Elena at Leona. At sa kanila pong kalagayan ay inaalala po nila ng halaga ng iyong mga kagandahan. Sapagkat sino kami upang magtakda ng mga bagay para sa amin. Sapagkat sino kami para malaman ng mga bagay na magiging kapalaran ng bawat iya sa amin. Kundi ikaw ang Diyos na pumapatnubay ng kapalaran at ang kasaysayan. Ikaw ay naahabag sa iyong kinahabagan. Waga, ang iyong mga himala ay di mapapantayan. Ang lakas ng iyong kapangyarihan ay walang hanggan na sumasa amin ang iyong mga kagandahang loob mula pa
Sa unang panahon ng iyong mga hinirang, hanggang sa panahon ito, hindi nababago ang iyong mga pagliligtas. Kaya nawa, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Na sa tuwin ay maunawa namin at mahalaga namin ang tapat na naglilingkod sa iyo. Ano man ang kapalaran dumating sa bawat isa sa amin. Ang bawat isa sa amin ay iyong mga anak, ang iyong mga alipin naghahain ng pasalamat ay mananatili na habang may buhay, ikaw lamang ang Diyos na aming sasalamatan at paglilingkuran habang kami pinangutang mo ng buhay at mga kalakasan. Dakilang Ama, umaasa po kami na sa aming pong paghihiwa-hiway ng magkakapatid, sa aming pong pagtungo sa aming mga tahanang paroroonan, ay muli mo kami pagkapalain. Lalayo po kami sa mga tukso, sa mga panganib na maaaring magbagsak ng aming mga pananampalataya. At sa gayon ay sa tuwin ay patuloy kaming makaharap sa iyo sa susunod na linggo muli ng aming pagtitipon. Upang ikaw ay aming muling sambahin at dakilain. Yan po sa iyong banal na kaitaas. Maasa kami, Panginoon, na ang hain, salamat ng iyong mga anak ay tinatagap po sa iyong banal na kaitaas. At patuloy mo silang pagkalooban mula sa luklukan ng awa, mula sa luklukan ng biyaya, ay patuloy igagawad ang iyong awa at habag sa bawat isa sa kanila. Pagpalain po sila sa kanilang kalagayan. At sa gayon ay mga alin po sa tuwi-tuwi ay maging kasiyahan. Sa tuwi-tuwi ay magpasalamat sa iyong banal na harapan. Maasa kami, Panginoon, na dinidinig po ang aming mga pakiusap. Nabubuhay po kami sa maraming pangailangan. Ngunit hindi man po masambit lang ang bitundila, ang lahat, mga bagay. Pangailangan ng iyong mga anak ay dagdag na po ipagkakaloob. Ang lahat ng hinihiling po namin. Pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat na hawak ko sa aking mga kamay. Naging bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Gawin na po sa natin magamit lamang po ng munting pangasiwaan sa lalong kihag kilalaganap ng mga banal na mga katwiran kung dito po sa silong ng langit ay di mapupula yung mga labing pupulit at dakila sa iyong kabanal-banalang Panginoon. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, labas po ang hindi ang mga nakayanang handog na mga anak mo nagpasalamat sa hapong ito ay naging isang masarap na sabi na kalulubog sa iyong kaitaasan. Silbing pantakip na rin po sa aming mga nagawang pagkukulang at pinapangakong buhay na walang. Ang aming Diyos na makapagpasalat. Hindi po
Unahan makalimutan ang dalangin sa iyo kami ng mga anak na kinakasangkapan sa dakilang gawain. Naway pagkakalooban niyo po sana kami, Panginoon, ang mga pagkakatatang kasangay lamang po ng iyong banal na kalooban upang ang mga bahagi po nito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkuling niyatang mo sa aming mga buhay. Lahat po ito ay aming hinihiling at sasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Doxologia. Sa bisa ng karapatan na pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinapasangkapang mga mangaral, naway tanggapin natin na wala hanggang pag-ibig ng Diyos namang suma sa mga langit, kanyang biyaya, pag-iligtas, kapayapaan, pag-ibig, at ang pakikilahip ng kanyang banal na Espiritu ay maghari sa ating mga puso. Wala ngayon. Mga kapatid, bukas po na ikawalo ng umaga ay yun po ang simula ng ating pasalamat. Tapos ng Nebay Sina.